Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. At kumusta sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at doon din sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating bagong episode ngayong araw. At bago tayo magtuloy-tuloy, para doon sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan ang ating episode for today para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung aking EJ Morse prayer, pahiwatig or paalala sa ating mga manggagawa sa pamahalaan, sa ating mga public servants para pag-igihan naman nila ang kanilang pagsiserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Alright, thank you so much. At tuloy-tuloy na po tayo. Gusto ko pong i-discuss ngayon yung aking last discussion about yung nangyari dito kay Pulong Duterte doon sa isang bar diyan sa Davao. Na kung saan nagharap na nga ng reklamo itong biktima niya na nagsasabi na taga-supply niya ng babae. So, ang alam ko, kikilos na rin ang Kongreso, ang Ethics Committee ng Kongreso para imbestigahan ito dahil hindi po magandang tignan na ang isang public servant, gaya nga ng aking prayer, ay merong ganitong klaseng activity. Bukod sa nagpapakita na ng hilig sa pambababae na ginagawa niya na maraming nakakakita, lalong-lalo ng masama yung mananakit ka ng kapwa mo. Isa kang mambabatas, pagkatapos ikaw mismo ang lumalabag ng batas. Yung manakit ka ng tao, wala kang karapatang gawin yan, Pulong Duterte. Kahit na kaninong tao, lalong-lalo na isa kang manggagawa sa pamahalaan, isa kang public servant. Dapat mas mataas ang standard na pinapakita mo pagdating dyan sa pagrespeto sa mga mamamayang Pilipino. Dahil ang pinanggagalingan ng sweldo mo ay galing sa taong bayan. Ang taong bayan ang dapat mong pinoprotektahan dahil diyan sa kadahilanan na ang taong bayan ang nagpapasahod sa iyo bilang isang congressman, isang mambabatas na dapat nagpapatupad ng batas. Hindi ka lumalabag ng batas. So, ayan po ang katayuan ngayon ng isang nating kagalang-galang na congressman na nagngangalang Pulong Duterte. Ang masaklap pa nito, ipinagtatanggol pa ng kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Na, again, ang ikinakatwiran na naman itong babaeng ito daw, ito daw ay politically motivated. Alam niyo, mga kapatid, mga kababayan, ang isang politician, ang isang politiko, pag nako-corner at wala talaga ikatwiran, ang laging ginagamit nila na katwiran na dahilan ay politically motivated. Ilang beses nang ginagamit ni Sara Duterte yung katwiran na yan. Pati yung kanyang pagkaka-impeach, yan din daw ay politically motivated. Ang pagkaka-aresto ni Digong Duterte, iyan din daw ay politically motivated.
Wala nang ibang maisip na dahilan. Alam nyo, pag ang tao wala talagang maikatwiran, hindi niya diretsong maatake head-on yung issue, gagamitan nila ng pinaka-convenient na dahilan na yung politically motivated daw. Tingnan muna natin itong sinasabi niyang politically motivated yung nangyari sa kapatid niya. Yung demanda na nangyayari sa kapatid niya. Ginang Sara Duterte, Ginang Vice President Sara Duterte. Paano naging politically motivated yung kaso ni Pulong Duterte na siya mismo ay hindi naman niya dininay yung pangyayari? Sinabi niya pa doon sa mga botante ng Davao City na kayo na ang bahala. Nakita nyo na naman video, di ba? Nakita nyo, sabi niya. Ilang ulit niya sinabi na, nakita nyo naman, pero matagal na nangyari yan. Bisaya yung pagkakasalita, pero naintindihan ko naman ng konti dahil waray-waray din naman ako, may konti akong naintindihan sa Cebuano. Matagal na nangyari yan, ngayon kayo na bahala. Hindi na ako iimik tungkol dyan, hindi na ako mag-iingay, hindi na ako magko-comment tungkol dyan, dahil yan matagal na nangyari, pero bahala na kayo kung iboboto nyo pa rin ako. So, ganun yung salita ni Pulong Duterte. Ngayon, itong kapatid naman, si VP Sara, siya ang nagdi-deny na sinasabi, ito daw ay politically motivated. Sara Duterte, wala ka na bang ibang maisip na dahilan? Tatay mo nahuli dahil sa crime against humanity na ang nagutos sa hulihin siya, mga judges sa ibang bansa. Mga hindi naman basta-basta abogado lang yung mga yan. Worldwide ang kanilang hinahawakan ng mga kaso. Wala naman silang pakialam sa politika dito sa Pilipinas. Paano naging politically motivated yan? Ano ang pakialam ng mga judges na galing sa iba't ibang bansa na makikialam sa politika natin para sabihin yung politically motivated yan? Ganon din yung yung impeachment case mo. Nung hindi mo maipaliwanag yung perang nawala in 11 days, 100 plus million yan, sasabihin mo politically motivated. Sinasabi mo dahil sinisiraan ka lang. Sinisira ang pangalan mo dahil malakas ka. Isa kang kandidato na tinitignan sa 2028 election. Ang dami mong dinadahilan na walang-wala sa issue. Again, itong sa kapatid mo, paano naging politically motivated yan? Yung kapatid mo mismo indirectly umaamin. Hindi niya dinideny. Hindi ba pag-amin nyo sinabi niya na, napanood nyo naman. Matagal na nangyari yan. Hindi na ako magsasalita tungkol dyan. Bahala na kayo, iboboto nyo pa rin ako. O hindi ba pag-amin yun? Paano mo sasabing politically motivated yan? Ngayon, mga kababayan, kaya ako inuulit-ulit yan sa inyo. Para naman doon sa mga taga-suporta nitong si Sara Duterte, matauhan naman kayo. Gusto nyo ba ng ganyang klaseng magiging presidente kung magiging presidente man yan? Although, siyempre, hindi naman ganun kadali. Alangan namang hindi umimik yung mga kontra dyan kay Sara Duterte. Sa tingin ko naman, mas marami din ang mga botante na hindi iboboto si Sara Duterte. Lalong-lalo na sa mga ipinapakita niya ngayon. Mga kapatid, mga kababayan, kung magsinungaling si Sara Duterte, talagang diretsyon-diretso yung mata. Walang kakurap-kurap na magsinungaling. Yan ba ang gusto niyo maging presidente? Yung kine-question yung budget na inubos niya sa loob ng 11 days, 100 plus million. Ayaw magpaliwanag, nagagalit. Kung ano-anong tinuturo, laging itinuturo ang gobyerno. Laging sinisisi si Bongbong Marcos. Anong pakialam ni Bongbong Marcos diyan sa paggasta mo ng pera? Again, dito kay Pulong Duterte, anong pakialam ni PBBM dito? Ginawa ng kapatid mo yan, pumunta ron sa bar ng babae, nung nagkaroon ng bulilyaso, nagkagulo, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nanakit ng kapwa. Walang kalaban-laban yung mama. Natural, unang-una may hawak na kutsilyo.
Pangalawa, ang daming bodyguards. Pangatlo, isa kang congressman. At na-interview yung tao. Sinabi niya talaga, halos 2 oras daw siyang sinasaktan ni Pulong Duterte. Hindi siya makaalis doon. And yet, itong si Sara Duterte, kung magsinungaling mga kapatid, mga kababayan, diretsong-diretso ang mata. Gusto niyo bang maging leader yan? Hanggang ngayon ba susuportahan niyo yan? Ako, I hate to say the word DDS. Minsan siguro nasabi ko na yun. Pero alam niyo mga kapatid, mga kababayan ko kayong lahat. Ayoko kayong i-brand ng DDS. Ayoko. Kababayan ko pa rin kayo. Pare-pareho tayong mga Pilipino. Ang problema lang, baka naman makatulong kami na maliwanagan kayo. Ito ang punto ko, kung kayo ay talagang tagahanga ng mga Duterte, hindi ko rin kayo masisisi. Pero baka naman kahit papaano makinig kayo sa amin. Tingnan yung maigi kung ang taong yan na sinusuportahan nyo ay talagang karapat-dapat na tingalain ninyo, ilagay nyo sa pedestal, hangaan ninyo, at bandang huli, gusto nyo pang maging presidente. Ganyan bang klaseng presidente ang gusto nyo? Mga kapatid, mga kababayan, hindi po ako diehard PBBM. Pero, sinusuportahan ko si PBBM dahil sa kanyang siya ang ibinoto ng mamamayang Pilipino. Gusto kong suportahan lalo na wala naman siyang ginagawang masama. Nagtatrabaho siya ng tahimik, ginagawa niya yung mga dapat gawin bilang isang presidente. Of course, may mga accusation dyan na yung pinsan niya, Speaker of the House, ay may ginagawang kanya, may ginagawang ganon. Hindi ko rin gusto yan. At sana, gawan nga ng paraan yan ni PBBM. At I hope, ginagawa niya na ng paraan yan. Para hindi naman lumala ang usapan tungkol dyan sa korupsyon. Na sinasabing, namimigay ng pera ng gobyerno. I hope, kung nangyayari man yan, I hope na matigil na yan. I hope patigilin ni PBBM yan. Pero ako, pro-constitution ako. Kung nakaupo ang presidente, susuportahan ko yan. Lalong-lalo at wala siyang ginagawang masama. Kaya ipinagtatanggol ko siya tungkol sa mga sinasabi ni Sara Duterte na gawa pa rin ni PBBM itong ginagawang demanda labang kay Pulong Duterte. Politiking pa rin daw yan. Pamumulitika pa rin daw yan. Napakalayo naman yan, Sara Duterte. Anong pakialam sa pambababae? Anong pakialam ni PBBM sa pambababae ng kapatid mo? At anong pakialam ni PBBM doon sa nagkaunsihan sila doon sa bayaran? At anong pakialam ni PBBM doon sa pananakit niya doon sa mama? Doon sa kanyang bugaw? Umami na mismo yung tao. Paano niya i-deny yan? Kitang-kita sa CCTV. Siyang-siya. Yung forma ng katawan, yung mukha, yung shape ng katawan. May hawak na kutsilyo, sinasapak yung tao, inuuntog ng ulo, ini-headbutt. Binabaliktad yung kutsilyo, sinasapok doon sa tagiliran. Anong pakialam ng gobyerno dyan? Anong pakialam ni PBBM dyan? Bakit ipinapasok mo yung politika dyan? Dahil very convenient, wala kang ibang maisip na katuwiran, gaya ng pangangatwiran na ginagawa mo dyan sa hindi mo maipaliwanag na confidential funds na naubos sa loob ng 11 days. Saan napunta ngayon yan? Lahat, ikinakatuwiran mo, politika, pati yung sa tatay mo, na pagkakahuli niyan, pagkakadala sa dahig. Mga kababayan, again, sasabihin ko sa inyo, yan ba ang gusto nyong maging presidente ng Pilipinas later on? Yan ba ang hinahangaan yung personalidad? Na wala nang ginawa, kundi mga tuwiran ng napakababaw. Na tuwing magkakaroon sila ng masamang issue, nakitang-kita naman
Bakit nagkakaroon ng ganyang issue sa kagagawan din nila, ang ikakatuwiran, pinupolitika sila. Hindi ko maintindihan. Again, ayokong tawagin kayong DDS. Kayo ay mga kapatid, mga kababayan. Pero sana mamulat naman tayo. Medyo mag-analyze tayo na ano ba ang mapapakinabang natin sa taong ganyan? Na ultimong kitang-kita na ng pananakit ng kapatid niya, kitang-kita sa CCTV ng bababae, isang congressman, nananakit, sasabihin pamumuliti ka. Again, uulitin ko. Ano naman ang pakialam ni PBBM sa pangbababae ni Pulong Duterte? Ano ang pakialam ni PBBM sa pananakit ni Pulong Duterte doon sa tao? Nasaan ang politika doon, Sara Duterte? Nasaan ang politika? Wala na talagang magamit na ibang katuwiran itong si Sara, kundi pamumulitika. Mula sa tatay niya, sa kanya, ngayon sa kay Pulong Duterte. Tatanungin ko kayo uli, mga kapatid, mga kababayan. Kayo kung tawagin ng ibang mga vlogger ay DDS. Hindi ko kayo tatawagin DDS. Mga kababayan ko kayo. Pero, uulitin ko, mag-analyze naman tayo. Ano ba mapapakinabang natin sa ganyang klaseng tao? Ayaw maimbestigahan. Ayaw magpaliwanag. Tungkol na sa budget na naubos, na nawala. Of course, hindi naman talaga natin alam kung nawala na yan. Hindi lang natin alam saan napunta, saan nilagay. Dahil imposible. Kahit na sinong Pilipino siguro, imposible. Kahit na yung pinakamayaman dito sa Pilipinas, imposible. Yung 125 million yata yan. Dahil medyo matagal-tagal na yung vlog ko tungkol dyan. 125 million ubusin mo sa loob ng 11 days. Kahit na siguro si Villar, kahit na siguro si Ayala, mga Ayala, kahit na siguro kung sino-sino pang sila Lucio Tandian, hindi nakaranas ng 125 million inubos sa loob ng 11 days. Kahit na siguro sinong napakayaman dito sa daigdig, may hirapang gawin yan. Yung ordinaryong gastos, ha? Of course, kung bibili ka ng 2 eroplano, tapos kagad yan, ubos yan, kulang yan. Pero, wala naman tayong nakitang binili na mga napakamamahaling item na kailangan niya dyan sa opisina niya para mawala, maubos yung 125 million sa loob ng 11 days. Kaya nga sabi ko, kahit na sinong pinakamayamang Pilipino dito sa Pilipinas, mamili ng kung anuman, wag lang yung mga eroplano talaga, helicopter. Hindi kayang ubusin ang ganyang kalaking pera sa loob ng 11 days. Kaya nga, again, mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip naman tayo. Gusto ba natin ng ganyang leader? Pag natatanong tungkol na sa budget na ipinagkaloob ng gobyerno sa kanya, pinagkaloob ng Kongreso, na tinutustusan natin mga mamamayang Pilipino. Pera ng taong bayan yan. Sama-sama nating ibinibigay ang taxes natin. Tapos gaganyanin lang yung pera na yan. Tapos pag tinatanong, nagagalit. Lahat ng klaseng pagbabanta, ginawa. Lahat ng klaseng pagmumura, ginawa. Dahil dyan. At ngayon, may mga senador pa na may ganang suportahan siya. Pagdating dyan sa paglilitis ng impeachment case niya. Meron na sila Robin Padilla, sila Bongo, sila Bato de la Rosa. Nagsabi na sila na tutulungan nila si Sara Duterte tungkol sa kaso na yan. Gusto ba natin yung mga politiko na yan? At ito si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Si Bongo sana, okay pa sana eh. Dahil hindi naman talaga siya directly na involved sa EJK na yan.
Kaya lang, nandun siya sa opisina ni Digong, nadamay siya. Kaya lang, nagpapakita rin siya ng pagsuporta dyan sa impeachment na yan. Kaya nga, itong darating na eleksyon, mga kapatid, mga kababayan, mag-isip tayong maigi. Bakit natin iboboto yung mga taong sinusuportahan si Sara Duterte? Si Sara Duterte na wala nang ginawa kundi magsabi na lahat ng issue against them, kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw yung ebidensya, pamumulitika. Pati mga pinagagawa na kabastusan ng kapatid niya, diyan sa bar, panggugulpi, pambababae, isinisisi kay PBBM. Yan ba ang gusto nyo ng mga leader ng ating bansa? Kawawa tayo dyan, mga kapatid, mga kababayan, sa mga ganyang klaseng politicians. Pag nakaupo yan, naku, lalo na kung maging presidente nga yan. Although sabi ko nga, merong Diyos na nakamata. Tingin ko hindi niya pababayaan mangyari sa Pilipinas. Kawawang-kawawa tayo. Mga kapatid, mga kababayan, pag naging presidente yan, ngayon pa lang abusado na. Obvious na obvious yung ginawa ng kapatid, pero pamumulitika raw yan ng gobyerno. Pamumulitika raw yan ni PBBM. Yung nangyari sa tatay niya, pamumulitika rin daw. Yung libo-libo ang namatay, libo-libo ang nagdidemanda. At inapruban ng mga judges diyan sa dahig. Anong pamumulitika doon? Mga taong yan, wala namang pakialam sa politika sa atin. Wala silang kamalayan kung ano nangyayari sa politika natin dito. Paano mapupunta sa pamumulitika yung mga judges diyan sa dahig, sa ICC, I mean. Kaya, napakababaw na mga dahilan ginagamit ni Sara Duterte. Kaya matauhan na tayo, mga kapatid, mga kababayan. Yung mga kandidatong sinusuportahan niya, na siguradong susuporta para ma-acquit siya diyan sa impeachment na yan, wag na nating iboto. Tulungan natin yung mga kandidato na neutral. Tulungan natin yung mga kandidato na sa tingin natin ay meron namang gagawing maayos-ayos, matino. Hindi itong ginagawa ni Sara Duterte na kahit yung gastos niya ayaw ipaliwanag. Gusto niya manalo yung mga kandidato nila, yan sila Bongo, sila Bato de la Rosa, si Amy Marcos, dahil tutulungan siyang ma-acquit diyan sa kanyang impeachment case na yan. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, mga kababayan, wag na natin suportahan yung mga kandidatong ini-endorso niya. Na gusto lang makalusot siya sa kaso na yan. Ano pa kinabang natin diyan pag nakalusot siya sa kaso? At makatakbo sa 2028. Ganitong klaseng tao ang tatakbo sa 2028. Ang dami-dami diyan qualified. Ang dami-dami diyan mas honest sa kanya. Ganito ang gagawin natin. Ganito ba ang gusto niyo maging leader natin? Maging presidente? Pati yung obvious na obvious, makita sa video, hindi dininay ng kapatid, lumabas yung taong ginulpi, nasaktan, nagsabi nga, ikinunento na nangyari nga yan, pero ang ikakatuwiran, napakababaw na pamumulitika daw. Again, uulitin ko, mga kapatid, mga kababayan, ganyan ba gusto niyong presidente? Ganyan kasinungaling? Ako, meron akong babasahin sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, na mga kandidato na sa tingin ko, yung iba rito, medyo malabong manalo. Pero, anong malay natin? Kung magkaisa tayo, palitan natin yung mga taong hindi naman nagpe-perform dyan sa Senado. Yung walang ginawa, kundi mag-antay ng sweldo. Sinasabi ko sa inyo, 100 million a year yan. Tinatapon nating pera, tapos walang performance. Hindi tayo galit sa mga artista, pero mga artista sila eh. Ang mga walang ginagawa dyan. Walang naitutulong. Huwag na natin iboto yung mga ganyan, mga kapatid, mga kababayan. Lalong-lalo na, yung mga susuporta
diyan kay Sara Duterte para ma-acquit siya, para mapawalang sala siya doon sa ginawa niyang paglulustay ng pera na ina-accuse sa kanya. Again, basahin ko sa inyo mga kapatid, yung aking napiling kandidato na, of course, marami nga rito ay malabong manalo, pero anong malay natin kung magkakaisa tayo na tulungan ng mga ito? Number 1, Heidi Mendoza. Number 2, Benhar Abalos. Franz Castro. Ping Lacson. Tito Soto. Bam Aquino. Luke Espiritu. Arlene Brosas. Ariel Kirubin. Lisa Masa. Teddy Casino. At Kiko Pangilinan. Yung mga artista, please, mag-artista na lang kayo. Tanggapin na po natin na hindi tayo pang Senado. Wala po kayong naitulong. Huwag na nating dagdagan yung isang Robin Padilla. Meron pang paparating Philip Salvador, meron pang paparating Willie Rebillame. Huwag na nating palusutin yan mga kababayan. Kawawa naman tayo. Hindi po listahan, sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, itong eleksyon, ito ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Nakita ko yan sa isang post. Sinabi ni Miriam Defensor Santiago, ang balota ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Dadagdagan ko po yan. Ang balota ay hindi listahan ng mga magnanakaw at hindi rin listahan ng mga komedyante sa Senado. Kaya please mga kapatid, mga kababayan, patinuin natin ang Senado. Patinuin natin ang gobyerno. Tayo lang po mga kapatid, mga kababayan ang pwedeng makagawa niyan sa pagtutulong-tulong natin. Huwag na po natin bigyan ng tsansa ang katulad ni Sara Duterte na ayaw magpaliwanag doon sa mahigit 100 milyon na nawala sa loob ng 11 days. Huwag na natin bigyan ng tsansa si Sara Duterte na sinasabing pamumulitika yung pag-aresto kay Digong Duterte na kung saan libo-libo naman talaga ang namatay. Huwag na natin bigyan ng tsansa si Sara Duterte na kitang-kita sa video at hindi dininay ng kapatid niya yung video na yan, kitang-kita ng babae daw at nanakit ng kapwa Pilipino natin. At sinasabi ni Sara Duterte, pamumulitika lang daw. Oh my goodness, nasaan ang pamumulitika dyan, Sara Duterte? Tigilan mo na yan. Mga kapatid, mga kababayan, itigil na po natin ang pagsuporta sa ganyang klaseng tao. Hanggang dito lang mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati yung like button at paki-share na rin po natin nang lumaki ang ating community dito sa aking munting channel. Alright? At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.